Yo mga pare, what is good? Welcome back to Joshon Point, no? So ngayon pare, pag-uusapan natin, no? From loser to bad boy. Kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, straight color kill, ako 10 toes down. So kayo batiin ng happy New Year, no? I think this is our second video ngayong 2025 at hindi tayo titigil pare hanggat hindi nagiging bad boy ang karamihan sa atin. Well, hindi naman talaga para sa lahat ang game, no? Pare, may iba na iti-take nila to as walang kwenta, hindi nila kailangan, pero pagdating na ginising na sila ng reality, di nila alam gagawin nila. No? Saka sila babalik dito, saka sila maghahanap ng content dito. While kayo, mga nanonood dyan, alam nyo na. Well, yung iba rin sa inyo, nagising na sa katotohanan pero hindi pa uli ang lahat. No? Okay, gumaya doon sa mga supot na yon, no? Na marirealize na kung kailan huli na ang lahat. No? Before tayo mag-start, pare, our perfumes, bro, Seduce, Foreplay, Climax, the best-seller perfume sa Shopee, TikTok, pare, laging sold out. Available pa rin, bro. Kung nasa self-improvement kayo or gusto nyo lang, mabango lang kayo, you smell good, you feel good, pare. Available sa mga shops natin, bro. Check out nyo. May nag-send na follower subscriber natin, pare. Nag-email siya actually, no? Medyo mahaba-haba to. So, chill kayo dyan. Hanap muna kayo ng chicha ninyo, soft drinks. Ito sabi niya, Sir Josh, may gusto lang akong itanong sa'yo. 4 years na akong single at walang nagkaagusto sa akin. Kaya napatanong na ako sa sarili ko kung bakit. Sobrang nakaka-relate ako dito, pare. No? Dumaan ako sa ganitong part ng buhay na natatanong ko sa sarili ko, pangit ba ako? No, pangit ba ako? Ano ba loser? Kahit matanong niyo yung mga tropa ko nung high school ako, pare, natanong ko na sa kanila yan. Pare, pangit ba ako? Ano ba? Wala ba akong dating? Bakit ganito? No, parang hindi ako gustuhin. Hindi ako titignan ng mga babae pag naglalakad. Para akong di nag-e-exist. So, napagdaanan ko to, pare. Sobra. Kung naalala ko, natatawa na lang ako eh. And then, may tropa ako na nag-suggest na manood sa'yo. So, shoutout dun sa tropa mo, pare. Solid yun, no? Gusto kanyang tulungan, kaya binigay niya sa'yo yung channel natin. Yun yung mga solid na tropa, pare. Sinasabi ko sa inyo. Mga 1 month na siguro kung nanonood sa channel mo, then may chicks na bagong hire sa company namin. Okay? Tignan natin. Di ko siya trip nung una. Nag-add lang ako sa FB niya and inaccept niya agad. Then siya pa yung nag-first move. Siya yung unang nag-chat sa akin. Nabasa ko na parang trip niya ako, kaya sabi ko sa sarili ko, sasakyan ko na lang yung trip niya para masanay din ako man-chicks. And nagulat ako na nagawa ko sa kanya exactly yung flirt date seduce na turo mo. Yuri mo, from loser, tinanggap mo na loser ka. Okay? Aminado ka na wala kang kayang gawin. No? Nag-seek ka ng help. Ang kudo sa'yo, pare, kasi willing kang matuto. No? Hindi ka tulad ng karamihan ng supot Pinoy, no? Na wala, no? Sasabihin nila, hindi, okay ito, ginagawa, pero hanggang ngayon, loser pa din. Di ba? Matigas ang ulo na loser. Saan ka nakakita ng ganun, no? Matigas na ulo, loser. Loser na nga, matigas pa ulo. Di ba? Pero, ikaw, no, karamihan sa inyo, willing matuto. So, ngayon, ang ganda ngayon ng feeling. Di ba? Chicks na mismo yung nag-i-initiate. Why? Bakit sa tingin ninyo, pare? Chicks ang nag-i-initiate. Well, sabi ko sa inyo, everything na pinapasok ninyo sa katawan ninyo, sa isip ninyo, kinakain ninyo, inilalabas nyo yan. No? Lumalabas yan sa energy ninyo. Hindi kayo ang makakapansin yan, tao ang makakapansin sa inyo yan. Hindi kayo. Mga taong nasa paligid ninyo makakapansin ng mga changes, mga positive changes. So, dyan nyo na mapapansin na nanonotice na kayo, napapansin nyo na bigla tumitingin na sa inyo yung mga babae paminsan-minsan, di ba? Napapansin niyo na parang willing kayong enthusiastic kayong kausapin ng mga tao na dati hindi nyo naman nangyayari, di ba? Dinidedma lang kayo. Minsan, tumitingin sa inyo, nakasimangot. Pero nung nag-self-improvement kayo, parang gusto na nila kayong kausapin. Di ba, pare? Yan, katulad nito.
alam na ni tropa yung gagawin niya. Nung nag-observe siya, nakita niya yung chat ng babae na parang gusto siya. Okay? Nag-decide siya ngayon na i-pursue. Di ba? So, yan, ginawa niya yung flirt date seduce, no? So, kada rest day namin, nagdi-date kami. Oh, di ba? Kasi nagbasa siya pare. Pag nabasa mo na hindi ka gusto ng babae, huwag ka na mag-aksaya ng oras. Pag nabasa mo na gusto ka ng babae, i-date mo na agad. Okay? Kada date namin may nangyayari sa amin. Biruin mo pare. So, galing sa loser ka, galing sa pagtatanong mo sa sarili mo, pangit ba ako, loser ba ako? Natuto ka lang saglit, sumuabe, no? Sumarap ang buhay bilang lalaki. Galing, di ba? At doon na ako nahulog sa kanya, nagustuhan ko na siya, inaabangan ko na lang siya magtanong kung ano ba meron kami tulad ng turo mo. Okay? Hindi mapipigilan ng babae yan, no, na magtanong sa inyo kung ano ba kayo once na tama yung ginagawa mo. Stick to the game, flirt, date, seduce. Babae na ang magtatanong sa inyo niyan, pare. Sinasabi ko sa inyo, it's been proven by the followers natin dyan, mga tropa natin dyan na gumagawa na ito. Di ako umamin sa kanya, pero one time bigla na lang siyang nag-I love you sa akin. O, di ba? Tapos, tinanong ko siya kung kami na ba. Okay? Medyo wrong move yun. Sagot niya naman sa akin, okay naman kami na no label. Ayaw pa daw niya ng label dahil kaka-break lang nila nung ex niya at ayaw niya muna magpakilala ng bago sa family niya. Pumayag naman ako. No? Sabi niya, tumagal kami ng 2 months na puro date at sex lang ang ginagawa. Then, napakilala ko na siya sa family ko. But, natapos ang lahat nung nalasing ako sa company party namin. Okay? So, I think, okay. Dahil inadapt mo yung mindset natin, tumama ka doon sa... Gumaling ka doon sa initial part, pare. No? Yung... Kumbaga yung how to get the girl to have sex with you. Pero sa tingin ko, sumasablay ka na pare pagdating doon sa next part, which is how to handle yung mga babaeng may pinagdadaanan na katulad nito, kaka-break lang sa ex niya. Okay pare, nakasex niyo yung babae. Okay, pag nakasex niyo yung babae, mag-open up na sa yan. Ba dyan nyo na malalaman yung mga sikreto niyan. Now, pag nalaman nyo na yung sikreto niyan, at sa tingin ninyo may pagka-red flag, dito na papasok ngayon yung laruin mo na lang. Laruin mo na lang. May video ko dyan pare, i-search nyo, tatag ko dyan sa taas. Laruin mo na lang kung ano ibig sabihin nun. So parang ano lang pare, testing the waters. Titignan mo na ngayon since naka-sex mo na, relax ka na dapat. Okay? Si girl na dapat ang gumawa ng effort sa'yo niyan. No? Pero hindi naman natin ibig sabihin na hayaan lang natin yan. Hindi. Reciprocate na tayo. Reciprocate na tayo. Titignan na lang natin kung ano ba talaga siya. Ano ba yung tunay na siya. Okay? Kasi pag agad di mo naka-sex yung babae, ano yan eh. Best foot forward yan. No? Minsan, pa-demure, hindi yung totoong ugali. Once na makasex mo na, dyan lalabas yun. Kaya inamin niya sa'yo na may ex pa siya. Nakaka-break lang niya ng ex niya. Okay, so, nang nalaman mo yung kaka-break lang ng ex niya, dapat, papasok sa isip mo, okay, so, kaka-break, so, fully hindi pa move on to, baka ginawa lang akong panakip butas nito. Well, anyway, nag-sex naman na kami. So, titignan ko na lang. Lalaruin ko na lang to. Let's see what happens. Okay, ganun ang mindset pare. Kasi yun, sabi pa kanya, ayaw daw niya ng label. Diba? Ayaw niya ng label. So, kailangan pumasok sa isip niyo yun. Huwag kayo, kasi hindi nyo na nababasa yung mga galaw ng mga babae pagka nasa emotional state ka lagi. Okay, so kailangan, relax lang. Kailangan pagka nakasex ka, huwag ka masyado ma-inlove pare. Okay, isipin mo nakapasok lang ako sa Keps pero tignan pa natin, hindi ko pa kilala tong babae na to eh. Ganun dapat. Okay? Para alam mo yon pare, mabasa mo pa at malaman mo ang dapat mong gawin. So yan, napakilala mo na sa parents mo. Okay? Which is, I think medyo sablay pa ng konti. Dapat siya muna. Parents niya muna. Dapat ikaw muna ang pinakilala niya pero sige, okay lang yan. But natapos ang lahat nung nalasing ako sa company party namin. Ano kaya nangyari? Na-disrespect ko siya at napahiya sa harap ng friends niya. Bakit naman? Sobrang lasing kasi ako noon at di ko makontrol sarili ko. After noon, pinatigil niya na ako kasi
ayaw na daw niya sa akin. Nag-sorry lang ako, then itinry ko yung zero communication na turo mo. Pare, isa rin to sa gusto kong i-influence sa inyo. Okay? Kasi kinokontrol natin emotions natin. Lagi kong sinasabi sa inyo yan na control your emotions. Okay? Dahil pag ang emotion ang nagpapaandar ng personality mo, pare, everything will turn to shit. At isa pa sa pinaka-ayoko, pare, yung mga nag-iinom, no? Mga nag-iinom tapos nagwawala. Nag-iinom, umiingay, nag-iinom, kumukulit sa babae. Di ba? You're not controlling, pare. Isa yan sa mga sinasabi ko. Hindi mo kinokontrol yung sarili mo. So, hindi ko alam kung bakit mo siya pinahiya. Pero the fact na pinahiya mo siya dahil nakainom ka is, para sa akin, medyo susupot-supot pa rin yun. No, hindi ko matatanggap yun, pare. Ayoko nang ganun. Ako, kasi hindi naman ako ganun eh. Pag nakainom ako, pare, malalaman mo na lang, tahimik na ako sa isang tabi. Okay? Kahit nababad trip na ako sa mga pinag-uusapan, hindi ako nagre-react. No? Pero pag kailangan lang talaga, kunyari, in danger, may nagiinuman lang, biglang may dumating na kalaban dyan, hindi, doon tayo papalag. Pero pagka wala namang ginagawa sa akin, hindi ko nilalagay kasi sa utak yung iniinom. Sa tiyan lang yan, pare. No? Again, you have to control yung pag-iinom ninyo. Pag hindi nyo kaya, tama na. Huwag nyo hayaan na ganito, na sisigaw-sigaw na kayo, magagalit kayo sa babae na walang dahilan, di ba? Ang pangit eh. Okay, nag-sorry ako, then tinry ko yung zero communication na turo mo. Well, yeah, nag-sorry ka, pero kasi kasalanan mo rin naman, pare. Di ba? Pero okay, tama naman to na nag-sorry ka. Pag ayaw niya ng sorry mo, at sincere naman yung sorry mo, bigyan mo ng time. Okay, yun yung zero communication. Bigyan mo siya ng time. Okay? Then one time, tinry ko buksan yung locker niya at nakita ko na may diary pala siya. Alam kong mali, pero binasa ko yun din. Nalaman ko na nag-uusap pa rin pala sila ng ex niya at nabasa ko din na mas gusto niya pa yung ex niya kaysa sa akin. Ayan, sabi ko sa inyo, talaga sobrang red flag ng mga babaeng kaka-break pa lang because of this. Okay? Pero kung ako, pare, nasa sitwasyon mo, nabenga ko na to, at suddenly, lumalabas na yung tunay niyang, relax na ako niyan. Wala na akong problema na mag-walk away na lang pagka nakita kong ganito. May communication pa sila ng ex niya. Wala na sa akin to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, importante yung flirt date seduce. No? Yung seduction will lead to sex. Pag nakasex mo na yung babae, panalo ka na eh. Di ba? Bilang lalaki. Now, kung ano man ang kasitan na gawin ng babae, wala ka ng problema na mag-walk away. Katulad ng mga ganitong shit. Kumakausap pa ng ex, or biglang naging nagtopak, pwede ka nang umalis. Di mo na kailangan magtiis. Yun ang importansya ng flirt date seduce, pare, na hindi nyo nalalaman. No? So, pag ganito, nako. After a week na di ko siya pinansin, nangumusta siya sa akin at sinabi na nililigawan ulit siya ng ex niya, pero nalaman niya daw na may single mom na yung ex niya. So, nakabuntis yung ex ng babae. Tingnan natin, ha. Nakakaramdam ako, pare, dahil bobita ang karamihan ng mga ganitong babae. No? Bobita talaga. Magsistay pa rin sila doon sa ex nila kahit nakabuntis na. Tingnan natin, ha. Hindi ko pa ito nababasa eh. May single mom yung ex niya, kaya parang ayaw na din niya, kaya siya bumabalik sa akin. Duruin mo. Hindi ako nagpapakita ng kahit anong motibo na gusto ko pa siya. Sa tingin mo, Sir Josh, worth it pa ba na balikan ko siya? Para kasing ginagawa niya ako rebound. Nice. Di ba? Nabasa mo. Okay? Nabasa mo yung galaw niya. Ni-rebound ka talaga niya, pre. Okay? Sinabi ko mismo yun sa kanya na parang rebound niya ako. And sinabi niya hindi naman dahil lang daw sa nangyari sa party. Kaya niya ako iniyawan. Okay. Reasonable kasi para kasing tanga, pre. Nagwawala ka ng nagiinom. Sobrang supot nun, pare. Kunyari ikaw, feeling mo kasi dun sa sitwasyon na yun, nalasing ka, nagwawala ka, parang antapa mo. Pero pare, pagka sa labas, no, sa perspective na nakakita sa'yo, mukha kang tanga. Okay?
Lagi niyong tatandaan yan. Hindi ko alam kung maniniwala ako pero gusto ko pa din siya. Okay? Kailangan ko lang ng suggestion niyo, Sir Diyos. Salamat. Patago na lang ng identity ko. So, maraming salamat pare sa message mo na yon, no? Ang problema dito sa chat niya, kung babalikan niya ba yung babae. Okay, since nalaman niya nga na nakipag-communicate pa sa ex, nabasa niya nga yung diary. Now, in the girl's defense, pare, no? Para fair lang tayo dito, pare. Fair tayo dito. In the girl's defense, hindi naman talaga niya balak na magalit dun sa iyo eh. 'Di ba? Doon sa nag-message na 'yon. Nag-umpisa lang kasi nga nagwala ka ng lasing, turn off 'yun eh. Alright? So, may kamalian ka na nagkamali si babae dahil sa iyo. So, you have to consider that, pare. Alright? So, gusto pa siya ng ex niya pero dahil may gusto pa siya doon sa ex niya, it's understandable dahil nakaka-break lang nila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, iwasan nyo yung mga kaka-break lang kasi may something pa yan, may feelings pa yan ng konti sa mga ex nila. Now, nung nalaman ni girl na nakabuntis na yung babae, nakabuntis na yung ex niya, turn off na rin sa kanya yon. So, ayaw niya na. So, dito ngayon papasok yung laruin mo na lang. Panoorin nyo yan, pare. I suggest, panoorin nyo yung video ko na laruin mo na lang. Malaking tulong din yun sa mga ganitong klaseng senaryo. So, since down si girl sa'yo, kinakausap ka niya, laruin mo na lang. But, malaking factor kasi yung may diary pa siya, nalaman mo na may gusto pa siya sa ex niya. You have to set a boundary, pare. Okay? Dito papasok yung pagkalalaki mo. Paano ka may pag-communicate sa babae mo? You have to set a boundary. Kailangan mo ipaalam sa kanya. No? Okay, sige. I will give this a chance dahil may kamalian din ako. Nagwala ako ng lasing para akong tanga. May mali ako, may mali ka. So, kailangan natin mag-set ng boundaries. Once malaman ko na may communication ka pa sa ex mo, kahit isa lang, kahit mag-text lang siya sa'yo, kahit hindi ka mag-reply, nakita ko na may text siya sa'yo, or may chat siya sa'yo, kahit hindi ka nagre-reply, I will walk away. In this case, pare, pag ginawan mo ng boundary yun, no? Sinabi mo yung ultimatum mo, condition mo, gagawa ngayon si babae, kung gusto ko talaga niya, gagawa ngayon si babae ng move. Kasi kailangan natin matest yung babae. Hindi pwedeng ikaw lang ang lagi. Kailangan matest mo yung babae kung talagang down siya sa'yo. Kung down talaga siya sa'yo, dahil sinabi mo yung ultimatum mo na yun na pag may communication pa sa ex mo, aalis ako. Yun yung ultimatum mo. Kailangan matest mo yung babae. Kailangan si babae gumawa ng paraan. Kailangan hindi na siya i-text ng boyfriend niya. Ng ex niya. Kailangan wala na silang communication. So, maikipag-communicate ngayon siya dun sa ex niya. Kahit di mo alam, kahit wala ka doon sa senaryo, kahit di ka nakatingin sa kanya, kailangan siyang gumawa. Sabihin niya sa ex niya, huwag mo na akong kontakin. No? So, that's it. Binigyan mo siya ultimatum, pumayag siya. Now, time to enjoy the relationship that you have dun sa babae. Okay, labas kayo, have sex. Gawin mo lahat, pare. No? Gawin nyo lahat. Gawin mo lahat. Makipag-sex ka multiple times. Have fun, labas, get to know each other. In this case, bakit? Para pagka lumabas na naman, no, nagbigay siya ng motibo, nagpakita siya ng motibo na may communication na naman sila sa ex, wala ka ng problema to walk away. Kumbaga, sawa ka naman eh. Di ba pare? Masakit pakinggan to, no? Pero hindi naman natin hiwalayan yung mga yan kung wala namang kagaguhang ginagawa. So, hanggat walang binapakitang interest dun sa ex niya, straight siya sa akin, this relationship will continue. Okay? Pero katulad nga na sinabi ko, nag-ultimatum ako, ito ang condition ko, once may communication kayo sa ex niyo, aalis ako. Alam ng babae yun, pumayag siya doon, pag ginawa niya pa rin yun, alis na ako. Alright pare? So, I hope nakatulong tong video na to. Kung may ganito kayong same na scenario, comment down below. So, don't forget to subscribe, pare. Hit nyo yung bell dyan sa subscribe button para nagno-notify sa inyo, nagpa-pop up sa inyo yung mga videos natin para hindi kayo nahuhuli. Alright? So, yeah. That's it for me. This is Josh on Point. See you next
Time! Boom! Bro, no? Available lahat to. Yung perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. Yeah, that's it for me guys. This is Joshua Point. See you next time.